Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat matagal nang nababalot ng enerhiya ang kusina, hindi tumutulo ang hangin ng mga paputok, ngunit dahil sa paggalaw, maraming zombie na ang pumaligid sa labas, umaatungal at galit na binubugbog ang bawat pulgada ng bahay. Ang maliit na backhall kitchen ay isang pianan cottage lamang. Natural, walang matatag na gusali tulad ng buong restaurant. Sa parami ng paraming mga zombie na dumarating, ang kubo ay nasa panganib na mahulog at direktang nakakalat. Pero kahit ganun, sa kusina, parang hindi naririnig o naaamoy ni Fumang. Ibinaba niya ang kanyang dalawang, saklay, na patpat, at sa kabahagyang hinubad ang kanyang Amerikana. Puno ang pantalon sa paa, ngunit tila kakaiba at walang laman. Hindi naman contradictory kaya parang napaka-abrupt na walang contradiction. Sa mga oras na ito, halos maputi na ang mukha ni Fumang, at nababalot ng malamig na pawis ang mukha, na para bang kagagaling lang niya sa ulan. Sa nakabukas na Amerikana, naroon ang malakas na pangitaas na katawan ni Fumang. Gayunpaman, ang kaliwang bahagi ay nababalot ng mabilis na mahabang tela. Napasulyap siya sa kanang bahagi at kinagat ang kanyang mga ngipin sa isang iglap. Tama na. Biglang, sa sandaling itinaas niya ang kutsilyo, isang kamay ang direktang humawak sa kanyang kamay. Kahit na ang katawan ni Fumang ay napakalakas, siya ay marupok tulad ng isang yangji, at siya ay natitisod sa pagkawalang galaw. Sa kabutihang palad, ang kabilang banda, sa oras upang hawakan ang kanyang baywang, upang hindi hayaan siyang mawalan ng timbang at mahulog sa lupa. Ikaw, walang laman ang kamay na nakahawak sa bewang niya at lumubog ng husto. Maya-maya ay bahagyang pinilit itong hawakan ngunit basa ang kamay. Pagtaas ng kamay, puro dugo na. Gulat at galit siyang napatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano magsalita saglit. Diretsyong kinuha ng isa ang kutsilyo sa kamay niya at itinapon sa lupa. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sa harap ng mga mata ni Fuli, hindi naglakas loob si Fumang na tumingin ng diretsyo sa kanya. Sa gulat, ibinaba niya ang kanyang ulo upang hanapin ang kutsilyo, at pagkatapos ay sinubukang kunin ito. Malamig ang tingin nito sa kanya at sinabing, "Pwede ka na bang yumuko? Tulungan mo si Mang." Fumang hindi sumagot, ngunit halos mamilipot ang mukha nito dahil sa sobrang sakit na dulot ng pagyuko, at patuloy na tumutulo ang pawis ni Dauda. Ngunit kahit kaya, matigas pa rin ang kanyang ulo, matigas na kamay upang suluhin. Palapit ng palapit, kami ay sasaluhin. Ngunit sa oras na ito, isang paa na walang awang gumalaw, patuloy na sinipa sa kutsilyo, na may tunog ng pingpong, ang kutsilyo. Lumipad ng ilang metro ang layo. Ni Fumang na nakatingin sa kutsilyong nakahandusay sa di kalayuan nawalan siya ng lakas at pananalig at bumagsak sa lupa. Pero matigas pa rin ang ulo niya doon nang hindi namamalayan. "Anong ginagawa mo?" Galit at mali na sigaw ni Fumang, at tumingin sa matigas na mata ng kutsilyo na may malabong luha. Ang lalaki ay may luha, ngunit sa oras na ito, si Fumang ay may ilang lumang luha. "Anong ginagawa ko? Gusto rin kitang tanungin, ano ang gusto mong gawin?" Nang marinig niya ang sinabi ni Fumang, naiiyak na tanong nito sa kanya. "Fumang, sa tingin mo ba hindi ko alam, saan galing ang pagkain? Mula sa unang araw na pumasok ka dito, alam ko na ang iyong ginagawa." Tama na, tama na, tama na, Fumang, tingnan mo ngayon." Tulong mula sa galit na dagandong, habang ang kanyang pantalon up, Dayton oras sakit sa puso walang kapantay, luha sa mga mata din unconsciously dumb alloy out.
Ang buong binti, ano pang binti ang naroon, ngunit ito ay nakatali sa lahat ng uri ng mga tabla. Ngayon, kahit ang kahoy ay tila hindi sapat, ang kanyang kaliwang itaas na katawan ay gawa lamang sa tela at ilang malambot at basag na mga damo. Kaya kapag tinulungan ko siya, lalabas na ang una ay malambot, at pagkatapos ay tumutok sa sitwasyon, ngunit kapag ako ay tumutok dito, ang dugo ay umaapaw sa sugat at damo. Ang Fumang ngayon ay hindi gaanong tao kundi isang tao na gawa sa kahoy at damo. Nang makitang ganito ang kanyang katawan, nalungkot din si Fumang. Hindi niya napigil ang mapaluha. Ibinaba niya ang ulo at humagulgol sa mahinang boses. Sa tingin mo may paraan ako. Saglit na itinaas ni Fumang ang kanyang ulo at tumingin kay Fu Li. Mula nang ako ay isinilang, sinabi sa akin ng aking ina na dapat mahalin muna ng mga magkasintahan ang kanilang mga sarili. Ngunit gusto mo bang panoorin ang mga inosenteng tao na mamatay at maging tulad ng mga zombie sa labas? Siguro kaya mo, at kaya ko, ngunit maaari mo bang panoorin ang mga kapatid na nabubuhay at namamatay na kasama namin na isa-isang nahuhulog sa harap mo? Ang isang salita, mula sa kalmado hanggang sa galit, ang pagbuga ay hindi galit, ngunit ang kalungkutan sa puso. Mas malala at mas miserable ang pag-iyak ni Fu Li. I know, I'm dying. Malungkot na tiningnan ni Fumang si Fu Li, at bumulong-bulong at umiling, hindi na ako nabubuhay ng matagal, Fu Li. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang kanang braso, ngunit ito ay kasing linas ng paglalaba. Ang kontrata natin, tumulong luha habang nakatitig sa kamay. I'm relieved. Napangiti si Fumang sa kanyang talunan at tuyong bibig, nakipag-ugnayan ka sa kontrata. Bakit hindi ko man lang naramdaman? Sa aming paraan upang makatakas at makahanap ng 3,000 yuan, nailabas ko na ito. Sa katunayan, hindi kita itinuturing na aking espiritong hayop, ngunit ang aking sariling kapatid na babae. Nakangiting sabi ni Fumang, kaya, on the way to escape, sinira ko yung contract between you and me nung pagod at tulog ka, kaya hindi mo alam, ikaw ang tanga. Tumulong na malayo sa mahirap na paraan, oo. Ang tanga ko kasi sa buong buhay mo ay nabuhay ka sa paghihirap. Tumango si Fumang, masyado akong utang sa iyo, ngunit Fu Li, kung may kabilang buhay, handa akong maging alaga mo. Malungkot na umiling si Fu Li, ayoko ng susunod na buhay. Tulong up ko, nakangiting sabi ni Fumang. Mariing umiling si Fu Li, hindi. Ito na ang huling utos ko na tulungan si Li na kumagat ang kanyang mga ngipin, sa wakas ay tumango siya ng masakit, bumangon, hinawakan ang braso ni Fumang at tinulungan siyang tumayo ng halos walang anumang pagsisikap. Sa sandaling tumulong siya, puno ng luha ang kanyang mukha. Sa kanyang katawan at sa kanyang kahinaan, siya ay kasinggan ng isang panakot. Alam niya ang ibig sabihin nito, kaya mas lalo siyang nalungkot. Tulungan mo akong kunin ang kutsilyo. Tumayo si Fumang at inalalayan ang sarili sa mesa gamit ang dalawang kamay, bahagya siyang nabalance. Sa pagtingin sa kutsilyo sa lupa, sa wakas ay hindi na masira pa si Fu Li. Agad siyang tumalikod at niyakap si Fumang, umiiyak. Sa mahabang panahon, marahan siyang itinulak ni Fumang palayo sa kanyang mga braso at tumango sa kanya, go. Pagtingin kay Fumang, alam ko sa mga mata niya na baka palom na ito. Napakatalino mo. Hindi mo naman ako kailangan sabihin di ba? Mapait na sabi ni Fumang. Tumango si Fu Li, itinikom ang kanyang mga ngipin, na may luha sa kanyang mga mata, tumalikod upang magsimula, kinuha ang kutsilyo, at pagkatapos ay kinuha ito. Gawin mo ako ng isang huling pabor. Makalipas ang 20 minuto, sa bulwagan. Ang mga pinabuting disipulo at nakakalat na mga tao ay nakabawi ng maraming lakas at espiritu, at karamihan sa kanila ay nakaya ng umupo o tumayo ng mag-isa. Bagamat nasa desperado silang sitwasyon, nilutos ng commander na si Fumang ang problema ng pagkain para sa kanila. Hindi bababa sa lahat ay nakakita ng isang kislap ng pag-asa. Ngayon ay nasa mabuting kalooban sila. Sa oras na ito, sa tunog ng mga yapek, ang diwa ng isang grupo ng mga tao ay tila mas mahusay. Dahil ang tunog ng mga yabag ay malinaw na nangangahulugan na ang pagkain ay darating. Halos sa pag-iisip nila, saglit lang, dahan-daang lumabas ang isang figure na may dalang isang kaldero ng sabaw. Ngayon, gayunpaman, hindi si Fumang ang naglabas ng sopas, kundi si Fu Li. Gayunpaman, sa harap ng pagkain, walang nagmamalasakit sa mga detalyeng ito.
Sa tulong ni Fully, bawat isa sa kanila ay binigyan ng kaunting pagkain. Nasaan si Fumang? Nang turn na ni Bai Xiaosheng, bigla siyang nagtanong ng kakaiba. Napansin niyang namumula ang mga mata ni Fully. Kahit na si Fully ay palaging nakangiti, siya ay nag-aatubili. May sunog sa kusina, kaya inalagaan ni Fumang ang kalalabasan doon sa takot na maakit pa ang mga zombie. Malumanay na paliwanag ni Fully. Sumimangot si Bai Xiaosheng at hinawakan ang kanyang kamay, may tinatago ka ba sa akin? Isang bakas ng kulay ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay natakpan siya ng isang ngiti, napakalaki ng restaurant na ito, ano ang may tatago ko sa iyo? Matapos marinig ang mga salita ni Fully, bagamat nakakunot pa rin ang noo ni Bai Xiaosheng, wala siyang masabi. Tumanggaw siya at kumuha ng sabaw. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang tula sa tabi niya. Malumanay na tumanggaw ang tula at bumangon, pupunta ako sa kusina para tumulong. Huwag kang pumunta. Lahat ng isang biglaang, tulungan ang layo galit tunog ng inumin, kaagad ay naroroon lahat ng mga tao ay nagulat. Tila napagtanto niya na hindi tama ang kanyang tono, kaya't sinabi niya sa mahinang boses, maraming tao, malakas ang hininga, at mas maraming galaw. Bawal manatili doon si Fumang kahit ako. Sa madaling salita, maraming tao ang naaliw. Tama yan. Ngunit mas mali ang pakiramdam ni Mo Yang at Bai Xiaosheng. Ang saloobin ng pagtulong sa kanila na umalis ay nagpagulo sa kanila. Sa totoo lang, nasa iisang bangka tayo ngayon. Ano ang dapat nating gawin para maging tapat? Lumabas ba si Fumang para maghanap ng pagkain at masaktan? Kumunat ang noo ni Mo Yang at sinabing. Tumulong na iwanan ang isang leng, tumingin sa Mo Yang at lawa Bai Xiaosheng, alam niya na ang dalawang tao, ang isa ay matalino, ang isa ay tumatakbo sa lawa sa mahabang panahon, may karanasan, hindi maaaring itago. Ngunit hindi rin siya tanga. Tumanggaw siya, sinunod ang mga salita ni Mo Yang at sinabing, oo. Nagkaroon siya ng ilang maliliit na pinsala, dahil natatakot siya sa pag-aalala ng lahat, kaya talagang pinawi nito ang maraming pagdududa ng lahat, kabilang si Bai Xiaosheng. Kaya lang, si Mo Yang, isang espiritu ng tao, ay matagal nang sumusunod sa Aaron, at nakagawa ng maraming bagay para sa Aaron. Bagamat sinunod ni Fully ang kanyang mga salita, nararamdaman din niya na parang may mali. Tumayo si Mo Yang, hindi na nagsalita, at pumunta na lang sa kusina. Gayunpaman, ilang hakbang pa lang ay bumangon na siya at direktang naglagay ng espada sa leeg ni Mo Yang. Sa oras na ito, malupit siya sa kanyang mga mata, sinabi ko na bawal pumasok sa kusina, kaya kailangan mong gumawa ng isa pang hakbang. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ako ang deputy leader. I don't believe you dare to stop me. Nang makita ang refleksyon ni Fully, si Bai Xiaosheng, nakakawala lang sa kanyang mga pagdududa, ay nagkaroon ng napakalakas na pakiramdam ng pag-iisip sa kanyang puso. Bigla siyang tumayo at maglalakad na sana papuntang kusina. Brush. Ngunit pagdating niya doon, naramdaman niya ang isang kislap ng malamig na liwanag na kumikinang. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, ang braso niya ay naputol ng espada. Sabi ko, kahit sino. Malamig ang tingin niya at galit na sabi. Si Mo Yang at Bai Xiaosheng ay sumimangot at nagkatinginan. Sa ganyang ugali, halatang may nangyari, pero, boom! Biglang-bigla, sa oras na ito, isang malakas na ingay lang ang narinig ng mga tao, sa tunog at tingnan, mula sa tuktok ng ulo. Pagkatapos, narinig na lamang ang tunog ng mahinang dagandong ng zombie, at sinabayan pa ng ilang sigaw ng tao. Hindi, sumugod ang zombie mula sa ikatlong palapag. Isang alagad ang nagmamadaling pumunta sa hagdan sa ikalawang palapag at sumigaw sa mga tao sa ibaba. Ano? Nagkatinginan ang lahat. Kung makagalaw ka, suportahan mo ako. Galit na umungal si Bai Xiaosheng. Sa mga oras na ito, wala na siyang pakialam kung ano paman, kaya dali-dali siyang umakyat. Sunod-sunod ding pinulot ng mga tao sa sala ang kanilang mga armas. Anuman ang kanilang magagawa o hindi makagalaw, lahat sila ay mabilis na umakyat. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok ng isang zombie sa isang gusali, roar sa ikatlong palapag, ang mga zombie ay nabasag sa bintana. Ang ilan sa kanila ay pinupunit ang ilan sa mga alagad na nagbabantay sa gusali. Ang ilan sa kanila ay patuloy na humahabol at umaatake sa mga nabubuhay pa. Bang-bang!
Parami ng parami ang mga bintanang nasira, at isang hukbo ng mga zombie ang dumating. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.